Pag sinabing pleasing to God, ay magtatanong tayo, bakit pleasing to God and glorifying God? Meron bang mga trabaho at negosyo na hindi nakakalugod sa Diyos? Now, let us find out what and when this is happening. Through this lesson ay magbibigay din ako ng mga idea na makakatulong doon sa mga walang trabaho para magkatrabaho na kayo. Makakatulong sa inyo upang makapaghanap kayo ng trabaho at sa mga nagpaplanong magnegosyo, yung maaring magiging guidelines ninyo sa pagtatayo ng inyong negosyo. Ating topic ay yung sa conform or transform. Ito yung nakasulat sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, yung pinreach ni Brother Romney kagabi. At sabi doon ay, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may know what is that good and acceptable and perfect will of God. So bilang mga Kristiyano ay dapat ay tayo iniingatan natin ang ating mga testimony. And conform or transform, ito ay maaaring tumutukoy sa uri ng pamumuhay mo. Ito ay tumutukoy sa uri ng desisyon na ginawa mo o gagawin mo pa lang. Conform, maaaring ito'y tumutukoy sa magiging desisyon mo. Ako ba ay aayon sa takbo ng mundo o ako ay aayon sa kung ano ang itinuturo ng Biblia. And your decisions will depend on who you are and what you are. Dito sa atin ay meron tayong mixed listeners. Meron tayo ditong mga unbeliever, mga first-time visitor, ngayon lang nila nakita to, ngayon lang nalaman na may mga ganito pala. And meron din tayong mga believer, mga Christians. And sa Kristiyano, merong dalawa rin yan. Matured at immature and matured Christian. Christian who is walking in the flesh and Christian who are walking in the Spirit. So dalawa yan. Kaya ang desisyon mo ay babase sa kung ano ang katayuan mo bilang mananampalataya. Agree ba kayo doon? Kapag ikaw ay walking in the flesh, natural, ang mga desisyon mo ay karamihan ay pabor sa gusto mo, pabor sa kung ano ang sasabihin ng mga kaibigan mo o ng pamilya mo. Kaya kapag ikaw ay matured Christian and walking in the Spirit, ay ang mga decision mo ay malamang pabor lagi sa Panginoon at ayon lagi sa Kanyang pamantayan. Tama? Okay. Example. Bigay tayo example. Kung ikaw ay walking in the flesh at ikaw ay magdidesisyon tungkol sa kukunin mong trabaho, siyempre, ang pipiliin mo kung saan ka masaya, kung saan ka kikita ng malaki. Walking in the flesh yun. Pero kung ikaw ay walking in the Spirit, ang decision mo ay maaring kung saan ako merong mas mahabang panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Agree ba kayo doon? Okay. So, magpatuloy tayo dahil yung iba hindi agree. Okay, so are you a believer or unbeliever? If you are a believer, a Christian, what kind of Christians are you? Are you walking in the Spirit or are you walking in the flesh? And, ayan, kawalan ba or mahina ba ang pananampalataya natin sa Diyos kung tayo ay nagtatrabaho o nagsisikap sa negosyo? Kawalan ba ng pananampalataya yon sa Diyos kung ikaw ay nagtatrabaho o nagsisikap sa negosyo? Hindi ba biblikal at nakapupuri sa Diyos kung after mong maligtas ay ipagkakatiwala mo yung buhay sa Diyos? At ang iyong buhay at kaluluwa ay ipagtitiwala mo sa makapangyarihang Diyos at iuukol natin ang ating buong oras sa Kanya at sa simbahan na lang tayo tumira. Diba may mga workers, yung na-save. Na-save siya, gusto niya maging worker ng church, sa simbahan na siya titira, ibibigay niya yung kanyang buong oras, buong panahon sa simbahan. At meron din namang sinasabi ang Panginoon. Sabi niya dito, doon sa
Yung kagaya ng example ni Elijah, kaya siyang pinakain siya ng Panginoon sa magitan ng uwak, gumamit ng Panginoon ng means para siya makakain. Kayang gawin yun sa mananampalataya, di ba? So kawalan ba ng pananampalataya, kaliitan ba ng pananampalataya kung magkatrabaho tayo? Tingnan natin. Basahin natin ang Matthew 6:25-28. Sino pwedeng bumasa? Matthew 6:25-28, pakibasa. Sinong nandun na? (25-28). Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, the body than raiment? Okay, so diba? Sabi ng Panginoon, huwag niyong isipin kung ano ang kakainin niyo bukas. Mahalaga kayo sa Diyos, kaya kayong damitan, kaya kayong pakainin. Ba't nandiyan na slide ko? Wala na suspense. Okay, so, meron mga ganyan na sinuturo sa Biblia. Pero, ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, for even when we were with you, this we commanded you that if anyone would not work, neither should he eat. Kung walang trabaho, huwag pakainin. Kasi meron, nag-a-agree, walang trabaho, huwag pakainin. Kasi yung iba kasi, doon sa panahon ng Thessalonica, meron doon mga mananampalataya na ang ginawa, pumunta na lang sila sa church, naglilingkod doon, tapos nakikialam sila sa mga buhay-buhay ng ganyan. Nalaman ni Apostle Pablo, sabi niya, yung mga tao na yan, pag ayaw magtrabaho, huwag niyong pakainin. So, hindi pala maganda yun. So, kailangan talaga magtrabaho tayo para pakainin. Being idle and lazy, and walking disorderly like these people in the church of Thessalonica is contrary to the order of things before the fall. Contrary to the order of things before the fall. When man is in the state of innocence, before sin entered into the world, Adam was put in the Garden of Eden to keep and dress it. Si Adam ang unang farmer. Diba? May trabaho siya, nagtrabaho siya, at ang utos din ng Panginoon sa kanya, pakainin mo ang iyong pamilya sa sweet of thy brows. So pagkatrabahuhan at pagsisikapan. And man was created in an active creature, in the idle active creature, and made for work and business, and to live without functioning as what we should be is contrary to the order of creation and as well as to the order of civil society. Kapag ikaw ay hindi nagtatrabaho, ay ito'y contrary dun sa order of creation kasi si Adam ay may trabaho, pinagtrabaho ng Panginoon. And contrary din to sa order ng ating society, walang pakinabang sa iyo ang gobyerno. Sakit ka ng ulo ng gobyerno. Ang sakit sa matang tingnan na wala kang trabaho at kaitulog ka lang. Pero malakas ka naman. Okay, so, ba? And so kung wala kang trabaho, ayaw mo magtrabaho at wala kang karapatang kumain. And ang pagninegosyo ba o pagkatrabaho ay para lang ba sa mga lalaki? Unbiblical ba pag ang babae ay may trabaho? Meron bang babaeng negosyante sa Biblia? Sino? Si Lydia. Kilala niyo ba si Lydia? Pakapakilala natin. Ay, teka, ano nangyari? Ayan. Okay, so, ayan. So, ang pagninegosyo at pagkatrabaho, hindi lang para sa lalaki. Pwede din magtrabaho, magnegosyo mga babae. Dahil si Lydia, a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard. See? May negosyo siya, seller of purple. And Proverbs 31:13, yung virtuous woman. May trabaho siya at masipag siya. Diba? So basahin nga natin, sino ang nandun sa Proverbs 31, basahin natin 13-16 para makita ng ating mga mata. At baka sabihin nyo, nagkikwento lang ako dito ng walang kapararakan. Okay, pakibasa po ang Proverbs 31, 13-16.
Proverbs 31:13-16. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands she planteth a vineyard. Ayun, madaling araw pa lang gumigising na itong virtuous woman. Masipag siya. So, hindi pwede, hindi unbiblical kung ang babae ay may trabaho. And, tuloy natin ang ating slide. Ayan. So, what is career? Mabilis lang tayo. Bilisan lang natin to. Bibigyan lang natin ng kaunting mga explanation. Ito mga bagay na to. What is career? An occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunity for progress. Anong sabi dito? Significant periods of person's life. So ito ay trabaho na pinagsikapan mo. Ito ay ginawa mo at nag-aral ka, nagsumikap ka at meron chance ito ng pag-unlad. This is career. Like sample, teacher, yan, mga career yan, attorney, nurse, doctor, any profession na meron siyang pag-unlad. Meron siyang pag-unlad at ginawa niya sa panahon ng kanyang buhay, ito ay kanyang career. Paano naman yung mga nanay na may magandang trabaho, profession, career. Pero nung nagkaasawa, ay kinarir na ang pagpapamilya. Paano yung mali ba yung desisyon nila? Ha? Yan. Career ba o mag-resign at kinarir ang pag-alaga ng pamilya, mali ba ang desisyon? O hindi, ito po ay isang blessing sa Panginoon. Dahil hindi lahat ay binigyan ng opportunity na ganon. Minsan mapupunta ka sa mall, may nagtutulak-tulak, dalawang babae. Uy, ang cute ng baby nila. Pagtingin mo, aso pala. Wala silang anak eh. Diba? So, ang pagpapamilya, ito ay blessing dun sa mga babae. And, lalong higit, kung ang inyong pinalaking anak ay naglingkod sa Panginoon. Diba? Lalong higit, pupurihin ng tao yung babae na kung saan ang galing, kaninong isang womb nang galing yung preacher na yon. Di ba? Tingnan natin sa Luke 11:27, 28. Baka sabihin nyo, nagkikwento lang ako. Tingnan natin sa Biblia. Luke 11:27-28. Pakibasa ng malakas. Sige po, kung sino po ang meron, nandun na, pakibasa. Amen, salamat, Brother Sikel, ba yan? Marlon, si Brother Marlon, pakibigay ng mic kay Brother Marlon. No, si Brother Marlon, dito. Ayan, okay. So, ayan po, Luke 11:27-28. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. Amen. Nagsasalita ang Panginoon. Nagpapagaling siya, nagsasalita siya. May isang babae sumigaw, Blessed is the womb that bare thee. Purihin ang sinapupunan na kung saan nanggaling ang taong ito, nabuo ang taong ito. At doon sa paps where he has sucked, yung kumuha ng gatas, nagpakain. See? Ganun po. Pinupuri ng tao ang nanay na kung saan nanggagaling yung isang tao na naglilingkod sa Diyos. So palakpakan natin ang mga nanay natin. Palakpakan ang mga nanay. Dahil yan ay blessing sa Panginoon. Iniwan nila ang kanilang karir para mag-career sa pamilya. So, ayun po. Mga nanay, may 1 point ako sa inyo. Examine yourself. Ito po ang mga guidelines natin sa paghahanap ng trabaho. Ayan.
Sabi ko kanina, ang inyong desisyon ay nakabase sa kung sino kayo. Anong klaseng Kristiyano kayo. Okay, examine yourself. Ito ang guidelines natin sa mga nag-aaral at gusto magtrabaho. Examine yourself. What you enjoy doing and what you value can be helpful indicators about what you like to spend your working time. Examine yourself. Saan ako nag-i-enjoy na gawin ito? Huwag yung passion, Huwag yung passion. Kasi baka magkamali kayo. Saan ako nag-i-enjoy? Saan ko gustong ukulin yung oras ko at kapag ginagawa ko, ay yan nagugustuhan ko at gusto ko pang palaguin ito. Saan? So, examine yourself. Ano ang inyong mga interest? What do you enjoy learning about? How do you like to spend your time? Do you enjoy working outside or mental labor? Yan ang mga kailangan nyong i-consider sa paghahanap ng trabaho, examining yourself. Saan ako? Sa ano yung nagugustuhan ko at saan ko gustong ubusin ang oras ko? Saan ako nag-i-enjoy? Mental labor ba to or working outside? So, yan po ang examine yourself. Reflect on your motivation. Reflect on your motivation. Once you put together a list about about you, turn to your motivation for working. Ano ba ang nagmo-motivate sa'yo? Perhaps you want a career that will pay a higher entry-level salary. Gusto mo ba yung malaking sweldo? Maganda ang benefits? Gusto mo ba yung hawak mo yung oras mo? Gusto mo ba ay flexibility? Gusto mo ba yung pwede kang mag-travel sa iba-ibang lugar? O gusto mong nasa bahay ka lang? Yan, ang pag-examine yourself. Makakatulong sa inyo yan sa paghahanap ninyo ng trabaho. And think about your long-term goal. Think about your long-term goal. Yan. At, nasa lang ang think about your long-term goal. Do you want a fast promotion? Gusto mo ba yung mabilis kang ma-promote? Kung ikaw ay isang immature Christian, tapos ikay naghanap ng trabaho at gusto mong mabilis ma-promote, ay pwede kang ma-promote by yung decision mo dahil immature ka, hindi yun nakakalugod sa Diyos. Kasi nakikita ko madalas, narinig natin sa kwento, sinisiraan yung kanyang superior para madali siyang ma-promote. So mali yun dahil ang decision mo ay base sa iyong katayuan sa kung anong klaseng Kristiyano ka. At ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. Do you want to own a house? Long-term goal. Gusto mo bang magkaroon ng bahay? So, sa klase ng trabaho, mamimili ka. Ito bang sweldo ko after 10 years, ay makakabili ba ako ng bahay? Yun. So, kasama yan po sa pag-iisip, guidelines para maghanap ng trabaho. And, yung mga trabaho na sa pagbilis ng teknolohiya ngayon, ay hindi ba siya maapektuhan? Kagaya sa amin sa printing industry, apektado kami. Dati, nagbubukas tayo ng mga libro, papel ang ginagamit natin. Ngayon ay, digital na, soft copy na. Kaya ang dami mga imprenta, mga publishing na nagsirado na. Nagsirado at maraming pamilya yung nagutom. Kahit yung mga managers doon, nagpunta na lang sa ibang bansa, doon nagpatulong. May mga ganong istorya. Kaya yung trabaho ba na pupuntahan mo ay hindi apektado ng mabilis na pagtakbo ng teknolohiya. Okay, nakakatulong ba ako? Amen. Ayan, mga top 10 highest paying jobs in the Philippines. Ayan, ang sweldo. Mamili na kayo sa mga nag-estudyante dyan. Pilot, software developer, mathematician, general foreman, programmers, specialist doctor, statistician, medical doctor, geologist, accountant. Ayan, kasama dito yung mga engineers. Ayan, mamili kayo. Pastor, ayaw nga na, bakit walang pastor? Kawawa naman yung pastor natin. Bira. Okay, calling kasi ang pastor. Ang Panginoon na nagpapasweldo sa kanya. Di ba? Okay. So, gusto mo yan, mag-aral ka mabuti.
Dahil mahirap ang mga requirements dyan. Pero kung gusto mo naman, pag-graduate mo ng college mo, makapagtrabaho ka kaagad, dito ka mapupunta. Yan. Software, top 10 in-demand job in the Philippines. Software developer, virtual assistants, logistic, ito, yung mga ano yan, mga lalamove, mga ano, yan. So, logistic and warehouse personnel, information and tech security. Ito yung mga lumalaban ng virus, gumagawa sila ng program para i-block yung mga virus doon sa isang company. So, in-demand yan. Oh, okay? Ayan, social media marketer. Sino mahilig mag-TikTok? Gamitin nyo sa pagninegosyo. So, social media, project manager, recruitment specialist, healthcare professional, customer and technical support. Inanap mo dyan. Customer and technical support, andyan siya. So, marketing professionals. Yan yung top 10 na mabilis. Kapag gusto mong magtatrabaho ka agad, makabayad ka ng utang ninyo sa pagpapaaral sa'yo, ayan, pwede yan sa'yo. Okay? So, ayos na. Okay na tayo dyan? At mag-aral mabuti para meron kang diploma. Oo, kailangan na ikaw ay mag-aral mabuti para meron kang diploma. Pero ano sabi ni Diyos Mohika? Diploma o diskarte? Ano mas maganda? Ha? Diploma o diskarte? Yan dyan kayo. Ayan. Kapapanood nyo ng YouTube. Gayong ganito, mga kapatid. Ganito ha, marami tayo naririnig ng mga college dropout na naging successful sa buhay nila. Ha? Zuckerberg, sino pa? Kilala nyo yan. Naging successful sila. Pero hindi porket nangyari sa kanila ay mangyayari sa iyo kapag nag-drop out ka. Ha? At sa taas ng competition sa atin sa pag-apply sa trabaho, cashier pa lang kailangan, accountant, graduate ka na, kailangan mo ng diploma. Kasi may edge ka na pag may diploma ka Tama? So mataas ang competition sa paghahanap ng trabaho. So diploma of diskarte, depende yan kung anong plano ng Panginoon sa iyo. Pero hindi dahil napanood mo si Diyos Mohika, ay magkikit ka na, tatamarin ka na sa pag-aaral. Dahil ang plano pala sa iyo ng Diyos, maging doktor. Malay mo, maging doktor. Plano sa iyo ng Diyos, mantigas ang ulo mo, pinagbigyan ka sa gusto mo, nag-drop out ka. Ano nangyari sa iyo ngayon? Nasa medical field ka pa rin, pero imbalsamador ka. Di ba? Nasa medical, nasa hospital ka rin, ang trabaho mo naman, imbalsamador. Pero dahil diskarte, naisip mo, sabi, diskarte. Naisip mo yung mga teacher. Inuuwi yung trabaho sa bahay. Ikaw din, inuwi mo rin yung trabaho para marami mong kliyente. So, imbalsamador ka, hindi mo natapos, inuwi mo pa sa bahay dahil ginaya mo yung teacher. Kasi diskarte nga dahil gusto mo yumaman. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, ano ba naman yan? Inuwi mo pa dito sa bahay ang trabaho mo? Kasi sa mga teacher, ganyan sinasabi Ano ba naman yan, mahal? Dapat sa school mo na ginawa yan, inuwi mo pa dito. Naging trabaho mo, imbalsamador, inuwi mo pa sa bahay. Ang bira. Trabaho o diskarte, diploma ang kailangan. Diploma o diskarte, diploma. Pag sumikapan nyo, mag-aral mabuti. Dahil edge yan sa paghahanap ng, labang ka na sa paghahanap ng trabaho. Okay? So tapos na tayo sa diploma o sa career. And then, slide 6. Okay, when your career contradicts your Christian life and testimony. In your career, did you experience scenario that you were asked to do something that will contradict your Christian values? Nung kayo ba, may trabaho kayo, naranasan nyo ba, na-experience nyo ba na dumating sa punto na kayo ay kailangang magdesisyon? At yung desisyon ay maaring contradict ito sa inyong testimony, iyong values as a Christian. Okay, nangyari ba? Sa mga teacher, paano nangyayari yung mga ganyan na kailangan mong gawin ito, pero ito ay conformity to the world. Pero alam mo, matatanggal ka sa trabaho o hindi kaya ng konsensya mo, guilty ka. Sige nga, bigay kayo ng example. Nagdaya ng grades.
Sister Leonor, pakikwento mo nga sa akin yung kwento mo. Sige nga. Hindi naman galing kay Sister Leonor to, pero narinig niya lang. Sister Leonor, pakibigay nga. Ayan. Recorded to. Sige. Sister Leonor. Mayroon bang kwento ka narinig? Di ba may kwento ka narinig na yung gagawin niya ay talagang kung sa'yo, contradict ito sa aking Christian profession, sa aking Christian values. Pero parang walang choice. Sige nga. Yung situation po kasi, yung student ay top 1 since grade 2 until grade 5. So yung student po, nung nasa grade 6 siya, yung grade nung top 2 lumalamang sa kanya, pero may isang teacher, yung suggestion niya, kasi loyal student siya, tapos maayos naman talaga yung performance niya since then, angat na lang siya para siya po yung maging valedictorian. Oo, kita mo na. Yeah. So, iaangat yung kanyang grades para maging valedictorian. So, kung ikaw ay Kristiyano, sabihin sa iyan, angat mo nga yung grade, madadaya ka, gagawin mo ba yon? Ano magiging stand mo? Nakabase yan sa kung anong klaseng Kristiyano ka. Okay. Kung ikaw ay nurse, nag-abroad ka, pumunta ka doon sa isang bansa, dito Kristiyano ka, believer ka, nagpunta ka sa ibang bansa na legal ang euthanasia. Alam niyo ba yung euthanasia? Yung mercy killing, pag matanda na, tapos nahihirapan na lang, papatayin na lang. Kung ikaw ay nurse, mag-a-assist ka doon. Alam mo, kilig yun eh. Anong gagawin mo? Abortion, legal ang abortion, napunta ka, assistant ka o doktor ka, iniutos sa'yo. Yun ay sa valuable. Brother Romel, please. Sa akin naman, 20 years sa abroad, bilang Kristiyano, nagigilty ka. Kasi yung trabaho namin, 7 days a week. So you need to fellowship with the brethren. So sabi ko sa Panginoon, 50 years old ako, I have to stop this job. Kasi nagigilty ka nga eh. Sabi ko, I have to be with my family na mapaglingkuran ng Panginoon. Amen. So doon siguro nag-contradict yung aking paglilingkod sa Kanya. 7 days a week, no? Kahit may Bible study kami, pero iba yung nasa church ka. Yes. So it come to a point na I have to decide. So here I am now. Amen. Praise with God. my family. Yes. Amen. Okay. So, pag sa negosyo, mamaya na yung negosyo, ha? Yung mga career. Okay. Malimit lang tayo, ha? Mag-extend tayo ng oras. Sige po. Gusto ko lang i-share yung yung sa bayaw ko. Uh-huh. Kasi mahirap na trabaho yung police. No? I-share ko Siya, nag-church na sa atin sila, di ba? Sila mag-asawa. Okay. Nakwento niya sa akin, siyempre sa police, may tinatawag silang quota para makapaghuli ng mga drug addict. Inutusan siya na, kasi walang evidence, hindi mo siya mahuli. Okay. Diba? Ito, masilan lang, pero nakita ko yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. No? Inutusan siya na taniman ng evidence yung isang talaga namang identified na siya, na addict. Nirefuse niya sa kanyang chip. Ang naging effect ay pinag-initan siya and then parang nagkaroon siya ng case na suspended siya. Pero hindi niya binawi yung kanyang decision na hindi tama yung gagawin. Yan. Kaya guys, sinasabi ko kanina, your decision will depend on who you are as a Christian. Kita mo, Pastor? Paano yung mga accountant na marami sa mga accountant nasa company. Di ba minsan may mga may mga tax. Yes po. Tatlo nila. Ano yun? You compromise. Yes, that's compromising. Sa police. Yes. Kung meron kayong mga member na police, I suggest wag niyong sa PDEA. Hindi, yung meron silang tinatawag na nasa area, nasa opisina lang siya. Mas maganda sa opisina lang kasi may mga kota-kota sila, tama yun. Masisira ang kanyang pagiging pulis.
Okay. Pag nasa area. Okay. Yun. Parang accountant din ganon. Oo. So anong gagawin natin sa mga accountant natin? Sa mga accountant natin, yan po. Salamat po, Pastor, sa tanong mo. At may narinig tayo isang testimony dahil siya ay gusto niyang ma-please ang Panginoon at alam niya na ito ay kasalanan at magigilty siya. So, he take a stand. Stand in his faith. And stand in his testimony. Because we, as a Christian, ay to be not conformed to this world. We, as a Christian, is to seek things which are above. And we are saved to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Okay, so adyan na. Tuloy tayo. Mahaba tong lesson natin. Ayan, so business naman tayo. Tapos na yung career. So nakita natin yung mga example na yan. No? So business naman sa mga negosyante naman. Okay? Sana? Okay, ito ang context natin sa ating career. So business and career, sa career tayo. Definition of business, kind of business, type of business. Is there any business or career that is unbiblical or not for a Christian? So unbiblical, not for a Christian, or enmity to God. Guidelines in choosing career or entering into the business, maintaining Christian ethics and business. Ito po ang ating pag-aaralan naman ngayon sa business. And, ayan, what is the definition of business? The term business refers to an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. The purpose of business is to organize some sort of economic production of goods or services. Check this word, entity. Entity. May pagkakilanlan. So, rehistrado, nagbabayad ng tax, may entity siya. So, legal. Yun ang negosyo. Ha? Yun ang negosyo, legal. Kapag wala kang entity, you are not considered a business, legal business. Okay. So, ayan. Okay. Sandali lang ha. Hanapin ko lang yung aking notes for business. Ayan, okay? So, ito na. Next slide. Ito yung mga klase ng negosyo. Bakit ko binibigay ito? May mga negosyo na hindi ka makakapag-desisyon. May mga negosyo na hindi mo kontrolado yung desisyon eh. Lalo na kung ikaw ay nasa corporation, cooperative, limited partnership. Kung ikaw ay entrepreneur, sarili mong negosyo yun. Ikaw mismong may-ari, kaya mong nasa iyong desisyon. Pero kapag marami, ayan, corporation, merchandise, yan. So, kinds of business, ayan po, and eto. Guide ito para sa mga gustong magnegosyo. Kaya mo ba yung pressure? Kaya mo ba yung makipaghalubilo sa mga unbeliever? Kapartner mo sa negosyo. Kung may pagkakataon ka rin lang, sarili mong negosyo. At kung may pagkakataon ka rin lang, kumuha ka ng partner mo na Kristiyano, kasama mo sa church, kaparehas ng pananampalataya, kaparehas mong matured, kung pwede, kung meron. Safe kayo. Sa corporation, bumuo kayo, mga Kristiyano kayo, safe kayo. Wala kayong pag-aalala na maaaring dumating yung time ay mag-away-away kayo dahil sa pera. Okay, so, types of business. Ilang minuto pa? Matagal pa. Type of business. Marami ba tayo natutunan? Okay. Business is a combination of industry and commerce-based function. Industry includes activities involved in the conversion of raw material into useful product, process raw materials of finished goods into finishing good. Like yan, yung business na to ay this is a combination of industry and commerce. And ito ay conversion of raw materials into useful product. Example natin, yung mga cotton o tela na nagiging damit. Yan. So, yan yung klase ng ito yung negosyo na to na gumagawa ng mga raw materials into a product. And
Ito naman ay, while on the other hand, commerce, ito yung commerce, includes all those activities which are necessary for the exchange of goods and services. It refers to various activities that makes good available to consumer for consumption. Example, trade, negosyo yan, pagdi-trading. Storage, negosyo. Packaging, negosyo. These activities are called commercial activities. Kagaya ng mga Lazada, Shopee, ang ganyan. So, commercial activity. At merong drop shipping. Negosyo rin yan. Drop shipping, mag-i-invest kayo ng pera sa isang warehouse. Ang kagandahan lang nito, para masabi siyang negosyo, mayroong siyang entity. Dapat ikaw ay mayroong registration. Nagbabayad ka sa BIR para hindi lugi ang gobyerno sa iyo at hindi ka nandadaya. Kung ikaw ay isang Kristiyano. So, these activities are called commercial activities and the unit that undertake these activities are called commercial enterprise. What is e-commerce? Ayan na, electronic commerce refers to companies and individuals that buy and sell goods and services through the internet. Yan, marami ngayon yan sa panahon natin. Ito yung mga binanggit ko kanina, yun yung mga traditional business. Ito, ano rin pala to sa e-commerce, nagbebenta ka ngayon, mas pinadali ang pagbebenta ngayon at pagnegosyo. Dahil sa bahay ka lang, may internet ka, ay pwede kang magnegosyo. Kaya lang, marami ang dayaan at marami ng dadaya. Tama? Nakita natin, nag-order sa Shopee, sapatos, pag dumating, mga papel lang. So, negosyo pa rin yan kasi, pero nandadaya. At kung ikaw ay Kristiyano, ganyan ang negosyo mo, ay doon makikilala kung anong klaseng Kristiyano ka. Business or gambling. Yan, sa business or gambling naman tayo. Ang stock exchange, traditional trading, ito ba ay negosyo o sugal? Forex trading, sino nakakalam dito? Taas ang kamay. Forex trading, ayan. Negosyo ba to o sugal? Bitcoin mining, negosyo ba o sugal? Cryptocurrency, sino nakakarinig ng cryptocurrency? Yung mga mahihilig sa games, ayan, nakikita na natin. Sino ang mga mahihilig sa games? Kung yan ay hindi nyo pa alam, ay yan na po ang ating future currency pagdating ng panahon. Ayan. Meron pa ba akong hindi nabanggit nung kanina? So ito yung kung nakikita nyo yan sa mga mall, sa market, sa mga palitan ng pera, foreign yan, trading yan. Forex trading, mga currency ng iba-ibang bansa na binebenta. At maraming mga churches na sumali dyan at gayon nag-aaway-away sila somewhere in Mindanao. Dahil pinasok nila yan. Business, una. Nung tumagal, naging gambling na. At, ito ba ay pwede sa Kristiyano? See? Kilala nyo itong taong to? Christian to, di ba? Si Manny Pacquiao. Ini-introduce niya ang XM na ito ay broker ng trading. 30 minutes na lang. Okay, bilisan natin. Sinong naglaro ng Axie Infinity? Maraming naloko dito. Kita mo na? Maraming naloko dito. Dahil dati, ang isa nito ay nasa 20,000 lang. Tumaas ng tumaas. Hanggang sa bago ka makabuo ng tatlong yan, aabot ka ng 70,000. Tapos ang ibang ginagawa ng iba, kumukuha ng maraming mga scholars. Milyon ang halaga nito, milyon. Ngayon, nung bumagsak ang Bitcoin, apektado silang lahat at ang daming nasaktan dito. At isa na dito si Brother Jerome. Ayan. So, ang laking pera po niyan. Hindi lang natin alam. Pero pag kayo ay nag sa internet, ay magpapapla sa inyo yan. Bilyon ang usapan dito sa mga to. At ito po ang future ng ating currency. Yung mga kanina nakita natin, mga negosyo rin yun, ito negosyo rin. Pero ito, merong chance na maging gambling kapag hindi mo na-control ang iyong greediness and covetousness.
Elon Musk, pinakamayaman na tao sa buong mundo. The current world richest man and founder of Tesla has gained strengthened his crypto roots. May sariling coin to. Kung alam niyo yung Shiba ata sa kanya. Ha? Dodge, sa kanya pala yung Dodge. Saying he would never turn down an opportunity to being paid by Bitcoin. Nagbebentahan ng armas sa ibang bansa, Bitcoin ang gamit. Kasi itong perang to ay hindi dumadaan sa gobyerno. Dahil ito ay digital currency, wala kang hinahawakang totoong pera. Digital to, wala kang hinahawakang totoong pera, kaya pwede kang mag-transfer ng pera, pwede kang bumili gamit ang crypto, ang Bitcoin. Yan. Yan ang nakakalungkot. Negosyo siya sa una, pero yan ay nagiging sugal at prone sa sugal. Is there any job or business that is unbiblical and are not for Christian? Meron ba? Magbigay nga kayo kung meron. Sige. Ha? Bartender. Paano naging kasalanan ang bartender? Alak. Ba't naglo-Lord's Supper naman tayo? May alak naman tayong ginagamit Anong problema doon? Ha? Nagiging root. Nagsiserve ng... Nagkukonsinti ka. Ano ngayon kung nagkukonsinti ka? Parang kasi kayo nagbibigay ng alak sa tao. Nagbibigay ka ng alak sa tao. Kaya parang contradicting siya kasi hindi man dapat naglalasing. Tapos ikaw yung parang nag-aalaw na maglasing. Okay. So yun pala yun. Ano pa? Casino. Casino. Okay. So negosyo rin ng casino, di ba? Pero sugal. Loto, ayan. Negosyo din yan, pero yan ay sugal. So, answer is yes, there is. May mga negosyo na unbiblical and enmity to God, not for a Christian. And manufacturing, manufacturing, wholesaling, and retailing materials that directly promote sin, like pornography. Spiritual business like fortune telling. Business ang fortune telling, di ba? May kliyente ka, kumikita ka. Being a medium of the dead. Negosyo yan. Hindi yan basta-basta ano lang. Basta anything na may kliyente, may pera, may negosyo. Wala nga lang silang entity, hindi nga lang sila proper entity dahil wala silang business. Yung iba siguro may business, ewan ko. Pero itong mga trabahong to ay hindi to pang Kristiyano. Kaya wag ka na magtanong. Wag ka na mag-pray, Lord. Gusto kong magnegosyo Ito yung negosyong gusto ko Bigyan mo nga ako ng sign na gusto ko to, na pwede sa akin to. Wag ka nang magtanong. Kasi sinasabi na nga dyan, hindi yan pwede at yan ay abominable to God. Okay, maintaining Christian ethics in practice in business. Treat people right. Turing mong tratuhin mo ng maayos ang iyong mga empleyado. May negosyo ka? Tinatrato mo ba ng maayos ang iyong empleyado? Amen. Ayan. So, bilang ikaw ay isang negosyante, ay tatuhin mo ng maayos ang iyong empleyado. Therefore, all things, whatsoever ye would that men should do to you, do ye even to them. This is the law and the prophet. Golden rule, nakinagista na natin. Kung ano ang gusto mong gawin sa'yo, ng iba sa'yo, gawin mo sa kanila. Yan po ang golden rule. Okay? And ano man ang iyong katayuan sa negosyo, ikaw man na yung may-ari o isa ka sa mga member ng organisasyon, honesty should be the foundation of all you do. Ito yung pinakamadali na pwede nating gawin. Bilang mga Kristiyano, ito rin ang naging dahilan upang tayo ay maging magandang halimbawa sa ating mga kasamahan sa negosyo. And, okay, ayan pala yun, treat people, right? Therefore, the golden rule na kaunang tinuro sa atin ng ating mga magulang nung bata pa tayo. Ayan. And wag nating dayain o lamangan o gulangan ng ating mga empleyado. Marami tayong mga company na kilala na dahil sa pinagkakitaan, dahil sa pinakitaan nila ng maayos ang kanilang mga empleyado,
ay pinagpala sila ng Diyos. Okay. Sige, salamat. At yun. Okay, so 15 minutes. Tama na, okay na yan. Yun. Marami po ng mga negosyo na pinagpala ng Panginoon. Nagtiwala sila, maganda sila sa ano. Ano ba ang mga example natin? Colgate daw, sabi nila. So marami pa yan. Marami pang mga company na talagang pinayaman ng Panginoon. Pero sila ay fair sa kanilang mga empleyado. Be fair in practice. Leviticus 25:14. And if thou sell aught unto thy neighbor or buyest aught of thy neighbor's hand, ye shall not oppress one another. So maging fair tayo habang tayo ay inuutosang alagaan at magmalasakitan ng ating mga empleyado. Gayon din naman ay pinapaalalahanan na maging tapat sa ating mga kausap sa negosyo. Kapag nakikipag-deal, dapat tayo ay tapat sa ating kausap sa negosyo. Hindi madaling gawin ang patas na laban, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi magandang gawin ito, lalo sa panahon. Subalit, being fair and honest enhances our reputation as a businessman. Yung ating reputasyon. And nagkaroon ng maayos na relasyon, mapakinabangan mo yan sa pagdating ng araw. Invest, share, ano ba? Share your talents to your church. Meron pa yan Invest wisely in business. Saan na yun? Okay, wala na. So, invest wisely in business. Luke 14:28, pakibasa nga. Sa madali na to, mabilisan na lang at 10 minutes na lang tayo. Pakibasa ang Luke 14:28. Luke 14, verse 28. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Okay, invest wisely. Pag-aralan mo mabuti ang iyong negosyong papasukin. Business exists to make a profit. Hindi mo masama na kapag negosyo ka, tumubo ka, kumita ka, hindi po yun masama. Ang masama yung mataas kang magpatubo. Mataas magpatubo, masama. And hindi ka nagiging parang unbeliever kung ikaw ay kumikita at nag-iipon ng salapi. So, ayun po. Sinabi naman doon sa ating binasa. At nagsisikap na umulad ang ninegosyo upang magbigyan mo din ng maayos na buhay ang iyong pamilya. Hindi din mali na maghangad ng kayamanan. Hindi mali na maghangad ng kayamanan, ng pera. Subalit, ang mali ay ang sobrang pagmamahal dito, sapagkat ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. The Bible teaches us to be wise, make short and long-term plan that will help you build your own career and add to the warmth of your organization. Seek good advice from person you consider him that he is more spiritual than you. Seek advice to a person that tinitingnan mo, mas spiritual sa akin to Yung payo nito ay talagang mapapakinabangan ko at biblical. And investing with care and planning for tomorrow, whether you're personally or for the company for which you work or your business. Planning how to balance your time for your family and business. Minsan madali. Minsan dahil you have built a good reputation, okay, more opportunities coming on your way. Dahil maganda yung reputasyon mo, tapat kang kausap, maraming nagtiwala sa'yo, ang daming opportunities ang dumating sa'yo. Hindi mo na alam, kinakain ka na ng negosyo mo at yung panahon mo nandun na lahat. Nakakalimutan mo na ang iyong pamilya. Okay. Hindi namamalayang kinakain ka ng negosyo. Ayun pala, sinulat ko. Avoid greediness. Remember your purpose. Why God saves you. Remember your purpose. Why God saves you. Donate to worthy cause. 2 Corinthians 9:6. Anong sabi sa 2 Corinthians 9:6? Pakibasa. At dito na tayo magtatapos. 2 Corinthians 9:6. Baptist, please be quick and opening your Bible. Mga Baptist tayo. Matured ba o immature tayo? Bilisan natin magbukas ng Biblia, okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap all sparingly,
And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Amen. Donate toward the cause. Support your church. Share your expertise, time, or care to this foundation of support your church, share your expertise, time, or care. This is the foundation of Christian ethics. Ano ang desisyon ng isang matured Christian sa pagninegosyo? Ikaw ay isang businessman, successful ka sa buhay mo, mayaman ka, napunta ka sa isang church na mahina lang, yung pastor ay hindi masyadong magaling. Anong gagawin mo bilang matured Christian? Kung ikaw ay career woman, sa career man, career person, successful ka sa buhay mo, napunta ka sa isang church na putyo-putyo lang. Ibig sabihin ko, konti yung mga member at talagang yung pastor ay simple lang. Anong gagawin mo? Napunta ka doon ka member, doon ka na-save ka, dinala ka ng Panginoon. Nasa matured Christian, anong gagawin mong desisyon? Aalis ako, hahanap ako ng mga kabagay ko. Hahanap ako ng ka-level ko. Hahanap ako ng mga kabalahibo ko. Same feathers. Yun bang gagawin mo bilang matured Christian? Hindi. Kaya nga sabi ko kanina, your decision depends on who you are. Kapag ikaw ay immature, daalis ka at gagawin mo yung sinabi ko kanina. Pero kapag ikaw ay matured Christian, susuportahan mo yung church, i-build up mo yung pastor, tutulungan mo siya, magiging kagamit-gamit ka ng Panginoon, kayong dalawa ay magtutulungan para sa pag-unlad ng gawain ng Panginoon. Yun ang desisyon ng mga matured Christian. Ang immature Christian, na-open ka, hindi mo gusto yung something, marami kang hinahanap, aalis ka, lilipat ka sa isang church kung saan doon ka tanggap at doon ka binibigyan ng halaga, doon ka pupunta. Pero kung ikaw ay matured Christian, pupunta ka, iaayos mo, makikipag-usap ka, makikipagkwentuhan ka, makikipag-fellowship ka. Tutulungan mo ang church na lumago at lumawak. Yun po ang mga matured Christian, matured career woman, successful career persons, at successful businessmen. Okay, so yun lamang po ang aking lesson at salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Praise God.